Alright, what's up? Kumusta mga kaibigan yan? And bago natin umpisahan tong video na to, ay uunahan ko na kayo. Gusto ko lang munang sabihin sa inyo na please mga kaibigan, follow ng aming Facebook page, ang All Me, kung ano ang pangalan ng aming YouTube channel. And doon magkakaroon tayo ng mas quick, mas madaming update yan. So sana supportahan nyo kami doon. Type nyo lang All Me, follow nyo kami, like nyo na rin yung page namin. And yun, proceed na tayo sa kung ano nga ba yung topic natin ngayon. So, mga kaibigan, marami talagang nagtatanong pa eh kung paano nga ba makakarating dito sa Poland. And ngayon, itong video na to ay ituturo ko sa inyo or i-share ko kung ano nga ba yung step by step ng pag-apply para makapunta dito sa Poland galing sa kung anong bansa ka man ngayon naroon. So, number 1, make up your mind. So, ayun yung first step na ginawa ko or na dapat gawin ng karamihan sa atin, make up your mind. So, pag sinabing make up your mind, alimin mo, mga kaibigan, yung mga bagay na dapat mong i-consider. Whether magsa-salary increase ka ba pag pumunta ka sa Poland compared dito sa bansa na panggagalingan mo, magkakaroon ka ba ng career growth? Yan mga kaibigan. And ano ba yung gusto mong lifestyle kung bakit gusto mo pumunta sa Poland? Gusto mo ba mabago yung lifestyle mo? Like, halimbawa, galing ka sa Middle East, yan, tapos punta ka sa Poland, travel, ganon. And ikaw, kung walwalero ka, edi nasa sa'yo yun, mga kaibigan. Kayo ang makakasagot dun sa sinasabi ko na ano ba dapat yung mga dapat nyo i-consider. Yan, mga bagay na dapat nyo i-consider pag mag-a-apply kayo dito sa Poland. And then next is, alamin nyo yung comparison ng bawat bansa. Like, kung saan ka manggaling bansa din, i-compare mo dun sa Poland. Aralin mo yung bansa, mga kaibigan. Paano mo maaral yung bansa? Mag-research. Marami tayong mga video sa YouTube, marami tayong mga YouTuber dyan, marami mga tao, mga content creator, mga vlogger na nag-share ng mga experiences nila dito sa Poland. So, dun pa lang, makakakuha na kayo ng mga hint, ng mga idea, makakakuha na kayo ng mga tips kung ano nga ba yung dadatnan yung bansa. So, yun mga kaibigan, gumawa ka rin ng mga pros and cons. Ha? Ano nga ba yung mga positive na pwede mangyari sa'yo at mga negative na pwede mangyari sa'yo pag pumunta ka sa Poland compared dun sa bansa na pinanggalingan mo. So, mga kaibigan, make up your mind. Diba? And aralin mo din mga kaibigan kung magkano yung magagastos mo, diba? So, yan. Speaking of gastos, hindi mo malalaman ang gastos hanggat hindi ka nagpo-proceed dito sa second step na to, which is choose your agency. Okay? So, lilinawin ko lang mga kaibigan na magkaiba ang employment agency at ang recruitment agency. Then, yung iba, pinapayo talaga ng mga nasa embassy na doon ka sa mga POEA license, diba? Especially kung galing ka sa Pinas. Direct hire, hindi ko alam kung ano ba yon, sinasuggest ba talaga yon, pero POEA license para may babalikan, di ba? Lalo na kayo mga kaibigan kasi iwas scam. So POEA license agency. Then meron naman tayo mga other ways kung paano mag-check ng mga agency natin, di ba? Kung paano natin ma-verify kung legit nga ba yung ating employment agency. And then mga kaibigan, isang paraan para makahanap ka ng agency is mag-post ka. Mag-post ka sa social media, sa mga group, magtanong ka kung sang agency sila nag-apply. Then, maging objective tayong tao mga kaibigan, maging mapanuri tayo. Diba kasi sa panahon ngayon, marami na ang manluloko. So, yon mga kaibigan. Number 2 na step is choose your agency. So, para sa akin, number 3, i-check mo na yung working permit mo. Pag naka-choose ka na, nakapili ka na ng agency, mga kaibigan, that's the time na magpa-process ka, diba? And then, pag dumating na yung working permit mo, i-check mo na. Diba? Kasi, sabi lang ng iba, may mga seasonal daw
na working permit, kaya pagdating dito sa Poland, walang trabaho. Pero pwede nyong i-check at may mga ways kung paano mag-check ng working permit. So, next step mga kaibigan, kapag may working permit ka na, sunod na niyan is visa appearance. So mga kaibigan, ang agency nyo, ang recruitment agency nyo or ang employment agency nyo ay ipapadala yung mga requirements na kailangan nyo pagdating sa visa appearance. Yung mga kontrata nyo, yung working permit nyo na basta mga kaibigan, ipapadala nila yung mga dapat nyong dalhin or i-present dun sa embassy or sa consulate na pag-aanahan nyo na appearance. So may mga may mga list of requirements din ang mga embassy. Depende depende sa bansa na pinanggalingan nyo. Like ako, sharing sa own experience ko, hindi ko naman kailangan kumuha ng police clearance and hindi din naman ako na-interview. Pero sa ibang bansa daw, sa ibang consulate or sa ibang embassy, maraming hinihinging requirements sa kanila. Ganun din na NOC, kung ano man yun. Tips mga kaibigan, maghanap kayo ng taong nanggaling din sa bansa na yon para matulungan kayo kung ano nga ba yung mga requirements na ipinresent nila para sa visa appearance. Kasi iba-iba pa rin yan mga kaibigan. At meron din mga kababayan sa Kuwait na hinanapan sila ng working permit nila sa present job nila. Ako, hindi naman ako. So, depende mga kaibigan. Kaya dapat lagi nyo nga alamin, lagi kayong magtatanong, lagi kayong magre-research dahil walang makakatulong sa inyo kauna-unahan kundi kayo. Diba? So, pagpanga lugi tayo dyan. Sorry for the term, mga kaibigan. Pero, minumulat ko lang kayo sa mga ganong klaseng desisyon dahil kailangan maging objective tayo dahil hindi biro ang ginagastos ng mga Pilipino, mga kaibigan, mga bayan natin na pumupunta sa Poland. So, after ng visa appearance mo, sasabihan ka nila na mag-wait ka ng 14 days or 2 weeks para ma-release kung anong klaseng visa nga ba. Depende pa rin sa console, depende sa kung sino yung tao doon. Baka mamaya may sumpong yon. May iba na binibigyan ng 3 months visa lang, one time entry, 6 months, and meron din namang binibigyan ng multiple entry na visa. Yun, yung isang taon, yung kagaya nung sa akin. Yung iba kasi 3 months, yung iba 6 months. Depende yan sa agency, mga kaibigan. At alamin nyo mabuti. Maging mapanuri tayo mga kaibigan para maiwas scam tayo. And maiwas reject din. Ano nga ba? Mag-research kayo kung bakit nadedena yung visa. Bakit, yung mga dapat nyong gawin pagka visa appearance na. Yung complete requirements, mga kaibigan. Sabi nga sa inyo, ulit-ulit, maging mapanuri. At maging objective tayong tao, di ba? Kasi hindi biro mga kaibigan. Yung ilalabas natin pera. Nowadays, napakahirap talagang kitain ng pera. Di ba? Next, mga kaibigan, kapag meron ka ng visa, approve visa in Jesus' name, in God's will, sana approve yung mga visa nyo pag nag-apply kayo. And that's the time na kailangan mo na mag-book ng ticket. Yan. Kailangan mo mag-book ng ticket. And depende yan sa agency, mga kaibigan. May mga agency kasi na libre yung ticket kasi kasama na doon sa binayaran mo. May mga agency naman na ikaw pa rin yung bibili ng ticket mo and yung luggage allowance para sa mga nagtatanong. Depende sa airlines yan, mga kaibigan. Depende sa airlines. At depende sa'yo kung gusto mo mag-additional ng luggage. Magbayad ka, di ba? Wala nang problema. Pero advice ko sa inyo, mga kaibigan, huwag na kayong magdala ng maraming gamit kasi dito, mura din naman ang mga gamit. Kahit kung winter dito, marami naman mga tindahan ng jacket dito. Maraming mga tindahan ng mga kapal na damit dito. Kasi syempre, yung bansang may winter. So, commonly, yun yung mga binibenta nila, yung mga produkto nila, di ba? Mga boots, mga sapatos, mga gear panglamig, yan mga kaibigan. Marami yan dito. And, pansamantagal, yun. Kung meron ka dyan, edi dalhin mo, di ba? At, last step, mga kaibigan, alamin mo kung ano yung mga travel restrictions. Because nowadays, napakahigpit pag pupunta ka dito sa Poland or sa kahit anong bansa man, di ba? Kasi may mga travel restrictions and lagi silang nag-update every 15 days or depende, mga kaibigan. Kasi last time, January 15 to January 31 yung update nila. And sisikapin natin na mag-update tayo, mga kaibigan, para sa travel restrictions ngayon 31. Sana naman bumaba pero hindi ko alam, mga kaibigan.
Alamin nyo yung mga travel restrictions nyo, kailangan nyo ba mag-quarantine, kung ano yung mga documents na dapat nyo i-present like PCR, yung mga antigen, mga yung swab result, negative ganyan, yung vaccination card nyo. Alamin nyo mga kaibigan, and sabi ko nga, walang makakatulong sa inyo kauna-unahan kundi yung sarili nyo. Walang masama magtanong, walang masama mag-research, and yun, mga kaibigan, and sana natulungan ko kayo kung ano nga ba yung mga step by step na dapat mong gawin bago ka pumunta dito sa Poland. So, ulitin natin, summarize lang natin. Number 1, make up your mind. Dapat alam mo kung ano yung pupuntahan mo. Dapat desidido ka. May comparison between bansang pupuntahan mo at yung bansang kasalukuyan pinagtatrabahuan mo. Number 2, syempre, choose your agency, then check your working permit. Then, after that, visa appearance. Alamin mo kung ano yung mga requirements na dapat mo i-present. Depende sa consul at sa embassy na dyan sa bansang pinagtatrabuhan mo. Then, book your tickets. Then, yun mga kaibigan. Alamin mo yung mga travel restrictions. And kasabay, mga kaibigan, kasabay ng bawat step na yan, syempre, dasal. Huwag nyo kakalimutan at kung para sa inyo, para sa inyo. Peace out mga kaibigan. Maraming salamat. And paabutin nyo na ako mga kaibigan ng 5,000 to 10,000 to 100,000 subscriber at hindi ako magsasawa mag-share ng mga informative videos sa inyo. So stay tuned dito sa aming YouTube channel. All me, God bless.